Live po. Sige, Shem. Magandang hapon muli. Ako po ang inyong lingkod sa End Time Message Believer. At ako po ay mamagitan sa katauhan po ni Jaime Sulaban na siya pong affirmative sa topic po na patutunayan niya na si Kristo ay Ako, Shem. Ako yung hindi affirmative. tao. At negative. Ako yung affirmative, Shem. So, oo nga. Sige. Patutunayan ni Jaime Sulaban na hindi tao at affirmatibo naman si Rasha Vistadayanan na si Kristo ayon sa Biblia ay tao. So tayo po ay ang atin pong oras ay alas 4:03 sa pizza po ng 29 taong 2020 at same rules. At paalala ko lang sa dalawang debater, pag inawat po kayo ng moderator, makinig po kayo para magkaroon po tayo ng kaayusan at maging presentable ang inyo pong pag-debate. Hindi lang sa ngayon na naka-join dito sa apps Messenger, kundi maging dyan sa live, no, sa Facebook. So muli, magandang hapon at ngayong hapon ay bibigyan ko po ng 10 minuto si Rasha Vistadayanan na affirmatibo na patutunayan niya na si Kristo ayon sa Biblia ay tao. So, Rasha, bibigyan kita ng... Sige. Sana yung orasan ko. Bibigyan kita ng 10 minuto at kung ikaw ay ready na, i-on ko na yung time. Start. Sige po, salamat. Ako nga pala si Rasha Vistadayanan, no? Isa po akong Katoliko at patutunayan ko na si Jesus ay tao ayon sa Biblia. Una, hindi po kami lumalaban pag hindi wala sa aming doktrina. So babasahin muna namin ang aming doktrina. Dito mababasa CCC paragraph number 464. Sabi dito, the unique and altogether singular event of the incarnation of the Son of God does not mean that Jesus Christ is part God and part man, nor does it imply that he is the result of a confused mixture of the divine and the human. He became truly man while remaining truly God. Jesus Christ is true God and true man. So malinaw po na doktrina namin ng mga Katoliko na si Jesus ay tunay na tao. So pupunta na tayo sa ating mga punto na patutunayan natin na tao si Kristo ayon sa Biblia. Ang una nating punto si Jesus ay anak ng tao. Ibig sabihin kung anak ng tao ay isang tao. Laging binabanggit ng ating kaibigang mga MCGI na si Jesus ay Diyos dahil anak siya ng Diyos. Ngunit ang pag-uusap natin ito, sana maintindihan ng ating mga manonood na ang pag-uusap dito ay hindi patungkol sa kung si Jesus ay Diyos o hindi, kundi kung si Jesus ay tao o hindi. So, isa sa punto ko, si Jesus ay anak ng tao. Mababasa ito sa Mark 14:62. Sabi dito, at sinabi ni Jesus, ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao, na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit. Malinaw po ang sabi ni Jesus na siya ay anak ng tao. Kung ang ating kaibigan ay itatanggi na itong si Jesus ay hindi anak ng tao o hindi tao, dapat hindi na sila nagbabasa ng Biblia. So, itutuloy ko yung isa pa nating ebidensya. Nandito din sa John 3:13. Sabi dito, at walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit sa makatuwig bagay, ang anak ng tao. Gayon din sa Lucas 5:24. Pinabanggit din dito, datapwat upang maalaman ninyo na anak ng tao ay kapamahalaan. So malinaw sa Biblia na si Jesus ay anak ng tao. So isa pang punto, no? Si Jesus ay anak ng tao dahil nakikitaan siya ng isang karakteristik sa pagiging tao. Una nating makikita na si Jesus ay tunay na tao o tao dahil si Jesus ay kumain. Ito ay ginagawa ng mga tao actually. So Lucas 7:37 sabi dito, nang mabalitaang kumakain si Jesus sa bahay ng naturang Pariseo,
Isang babaeng itinuturing na makasalanan sa bayang iyon ang nagpunta roon na may dalang pagbangon nasa sisidlang alabastro. So, malinaw na si Jesus, kumakain si Jesus sa talatang ito. So, isa pang karakteristik na makikita natin na si Jesus ay tao dahil si Jesus ay natutulog. So, dito mababasa, Mark 4:38. Sabi dito, at siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kutson. At siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? So malinaw na si Jesus ay natulog. Gaya natin na natutulog din dahil tayo ay tao. So isa din sa karakteristik ng tao, nagugutom. Sabi dito sa Mark 11:12, the next day, as they were leaving Bethany, Jesus was hungry. Si Jesus ay nagugutom dahil siya ay tao. Siya ay tunay na tao. Lucas, sabi dito, isa pa sa ating ebidensya, mga isang punto na si Jesus ay tunay na tao dahil si Jesus ay naging sanggol, pinanganak, siya ay lumaki, at siya ay namatay, gaya ng isang tao. Dahil nga si Jesus ay tao. So, babasahin natin kung si Jesus ba ay pinaglihi, naging fetus, at isang naging sanggol. Babasahin natin sa Lucas 1:31. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki, at siya'y pangalanan mong Jesus. Malinaw na si Jesus ay naging isang sanggol dito sa talatang ito. Kaya kung sasabihin ng ating mga kaibigan na si Jesus ay hindi tao, napakamali at hindi ito naaayon sa Biblia. So, dito din sa Lucas 2:1-20, makikita dito na si Jesus ay pinanganak. Ang tao ay pinapanganak. So, dito, sabi ko nga kanina, si Jesus ay lumaki. Lucas 2:40, sabi dito, at lumalaki ang bata, at lumalakas at nagpuspos ng karunungan, at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. So, nakikita natin na si Jesus ay lumalaki din, gaya ng isang tao, dahil siya ay tao. So, si Jesus ba ay namatay? Gaya ng isang tao? So, mababasa natin dito sa Mateo 27:50. Actually, 32-56 ito. Pero, pupunta na tayo sa verse 50 para sa pagdidiin natin dito. Sabi dito, at muling sumigaw si Jesus na malakas ng tinig at nalagot ang kanyang hininga. Malinaw na si Jesus ay naging sanggol, pinaglihi, pinanganak, lumaki, at namatay. Ito ay nagpapahiwatig ng isang tao, isang karakteristik ng isang tao. So, dadako na tayo sa pinaka punto natin sa ating ebidensya kung si Jesus ba ay isang tao. Meron bang mababasa sa Biblia na si Jesus at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus? Kung magbibigay ang ating kaibigan na sinasabi nila na meron din siyang talata na si Jesus ay hindi tao, baka magiging tama ang ating kapatid kung binabanggit letra por letra na ang hindi taong si Yesu Kristo, kung meron man. So, sinasabi ni Jesus mismo na siya ay tao. Dito din sa Juan 8:40, datapwat ngayoy pinagsikapan ninyo akong patayin, na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. Ano ulit yung sinabi dito sa talata? Na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Malinaw na si Jesus mismo umamin na siya ay tao. So,
napakalinaw ng ebidensya natin sa Biblia na si Jesus ay tunay na tao ayon sa Biblia. At dito lang muna ako. Shem, wini-wave ko na yung time ko. Hello, Shem. Okay, nakamute pala ako. Ikaw ba yung maingay dyan na may mga bata? Kasya? Jaime, kay Jaime yan, bro. Ang balde mo umaano. Umaano. Kay Jaime. Huwag mo nang buksan, Jaime. Hindi pa naman ikaw nagsalita. Hindi, wini-wave ko na, bro. So kay Jaime pala yan. So, Jaime, kung narinig mo ako, okay, noted. Jaime, bro Jaime, wini-wave na ni Rasha yung time. Pero, pasuyo, kung kayo ay mag-start na, medyo patahimik. Ang maganda siguro, itabi mo yung mga anak mo para makinig sila tayo. Mas maganda. So, sige. Pastor, bro, saglit lang ha. Actually, kung napansin ninyo na pabalik-balik ako, naputol ako eh. Ang narinig ko last na ni Bro Rasha, yun lang yung John 8:44. Sige lang, okay na ako doon kung naputol ako ilang bisis kung nakikita ninyo. So, kakaano ko lang, naririnig ko lang last na noted, no? Okay na, noted na yung mo, noted. Okay. Noted na yun, no? So, pasuyo lang dyan, yung meron ka ng mga bata narinig namin, mas maganda siguro yung mga anak mo, itabi mo sa iyo para makinig sila. Para hindi sila mag-ingay. So, ngayon ay bibigyan kita ng 10 minuto para magtatanong ka doon sa presentation. So, ready ka na ba, Jaime? Sulaba, bro. Sulaba. Oo. Sige, bro. Okay. Ready ka na ba? Sige, bro. So, time start. Ilan ba minutes ko? 10 minutes for question. Sige. So, start. Sige. Sige, bro. Okay. Hello, brother. Brother Rasha, ay simula sa umpisa nawala ako. Ang naririnig ko ito yung John 8:40 lang yata sinabi mo. At saka yung last na pinanganak si Kristo yata. Yun lang ang nabutan ko, naputol ako eh. So, ngayon, ang maitanong ko sa iyo ngayon, sa John 8:40, sabi mo, datapwat ngayon pinagsikapan niyo akong patay na tao sa inyo nagsasaysay sa katotohanan sa aking narinig sa Diyos. Ano ba yung sinasaysay niya, ano ba yung narinig niya sa Diyos, bro? Ni Kristo na sinasaysay niya. Tao ba siya? Sinabi ba ng Diyos na diretso sa kanya? Na tao siya? Yes, bro. Sinabi niya yun, ba bro. Yung, anong talata, bro, mababasa mo sa sinabi ng ama sa kanya na tao siya? Anong talata? Anong mababasa? Dito mismo, bro. Sabi dito, datapwat ngayon pinagsikapin niyo akong patayin na taong sa inyo nagsaysay ng katotohanan. Isa ito sa katotohanan na sinasaysay ni Jesus. Ibig sabihin, ano bang katotohanan na yan sinasaysay ng sinasaysay ng ni Jesus na narinig na mismo sa Diyos? Yung sinabi ba ng Diyos na tao siya? Yung ito yung isa sa sinasaysay ni Jesus na katotohanan na siya ay tao. Ganun ba? Yes, sige. Ay, ibig sabihin, sige, last na lang na ko nito. Wala na akong may tanong sa iyo, nawala ako dun sa So, ito na lang ang tanong ko. Yung ililinawin ko lang na ang sinasaysay pala ni Kristo na narinig niya sa Ama, na tao siya. Sabi? Yes. So, isa yan. Sabi ng Ama na tao talaga siya. Tao siya. Sinasaysay narinig niya mismo. Kaya sinasaysay niya dahil katotohanan, sabi niya, aking narinig sa Diyos. Ang sabi niya ngayon, narinig niya mismo sa Diyos na sinasabihan siya, tao ka. Ganon? Yes, isa yan sa katotohanan na sinasaysay ni Jesus na siya ay tao. Okay, bro. Okay na ako. Sige. Ayos na. Yun, hindi na kita pahirapan mo. Yan na lang ang tatanong ko sa iyo. Okay na ako. Tapos na. Ikaw naman, kaibigan tayo. Sige. Ayos na ako dyan. Jaime, wini-wave mo ba yung
Wini-wait Yes. mo man na ba yung 7 minutes and 30 seconds? Opo. Okay, I-wait ko na Rasha, yan. malinaw, wini-wait Oo. niya. So, Sige, salamat. ibibigay ko sa Oo. iyo ang 10 minuto para sa iyong presentation. Ready ka na ba, Jaime Sulaba? Sige bro, ready na ako bro. Okay, Mm. time start. Okay, saglit ha. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Ako po si Jaime Sulaba na membro ng MCGI. Ako kung naka-open ako. MCGI. Okay, go. Ang aki pong patutunayan dito, sinasabi ng ating katunggali na si Kristo daw ay tunay na tao. Ayon sa kanyang mga binitiwan ng mga talata, no? So, ang narinig ko ay ipinanganak daw at namatay. At sinabi ng mismo sa Ama na tao daw siya. Sabi daw ng Ama sa kanya. Kaya sinasaysay niya, tao daw siya, narinig daw niya ang sinasaysay niya, narinig ang katotohanan sinasaysay niya ay narinig daw niya mismo sa Ama na sinasabihan siya na tao siya, no? So, ito naman, ang akin naman itong pasinungalingan ayon sa Biblia. Babasahin po natin ang John 1:14. Ang sinasabi ng John 1:14, sabi niya sa John 1:14, at nagkatawang tao ang Berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Sino ba itong Berbo na ito na nagkatawang tao? Klaruhin nga natin ito kung sino itong Berbo nito nagkatawang tao. Hindi po siya tao. Kung si Kristo yan, hindi po tao yan. Bakit? Nagkatawang tao lang. Babasahin natin yung Apokalipsis. Tanungin natin yan si Juan. The Apocalypse. Sabi ni Juan ngayon, Apokalipsis 19, 13 to 16. Sinasabi dito, basahin mo natin sa 13 to 16. At siya ay nararamtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. Sino kaya itong Berbo ng Diyos na ito? Itutuloy natin para malalaman natin sa dulo kung sino siya. At ang mga hukbo nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nangararamtan ng mahalagang linong maputi at dalisay, 15, at sa kanilang bibig ay lumalabas at sa kaniyang bibig. Sino ito? May kaniyang bibig daw. Sige, ang Berbo. Na matalas upang sa pamamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kaniyang paghaharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kabangisan ng kagalitan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa 16, at siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sino kaya itong hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? At tinatawag din siyang ang Berbo ng Diyos. Babasahin natin rebuttal. Apokalipsis 20:22. Basahin natin uli ang Apokalipsis 22. Ito na yung pinakalas na sulat ni Apostol Juan. Apokalipsis 20:22, 12. Sinasabi dito sa 12 hanggang 13 to 16. Narito, ako'y madaling pumarito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Itong Berbo na ito na nagsasalita doon, ang sinabi niya, ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, at ang pasimula at ang wakas. So sa madaling salita nito, may mababasa tayo sa Biblia ni sinabi ni Kristo, ayon sa Bagong Tipan, sinabi niya, ako
ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kung sasabihin natin ngayon, sinasabi ni Kristo, si Kristo hindi liko, hindi sinungaling eh. Hindi nga na nasusumpungan sa kanya bunganga ang pagsisinungaling. Pag sinasabi ba, ako ang kahapon, ngayon, at magpakailanman, saan siya sa kahapon? No? Saan siya sa kahapon? Ay, ito pala yon. Ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli. No? Siya rin pala ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Siya pala ang pasimula, no? At ang wakas. So, hindi siya tao kasi ang pasimula at ang wakas wala pa palang pasimula, nandiyan na siya. No, wala pang tao. Wala pa si Maria. Paano mo sasabihin ngayon na tao siya, no? Itutuloy natin sa 16 na tayo, 16. Itutuloy natin 16 para malaman natin sino yung verbo, sino yung Alpha at ang Omega. Pagdating sa 16, sabi niya, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpapatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Abay, ang dami pala pangalan niya. Verbo ng Diyos, Alpha at Omega, siya ang supling na ni David, maningning na tala sa umaga. Napakarami pala pangalan nito. Hindi lang pala pangalan nito si Jesus na pinanganak ni Maria, no? Ang dami pangalan. So, malinaw dito sa pinatunayan sa tindigo ngayon sa John 1:14, nagkatawang tao siya. Bakit magkatawang tao siya? Sapagkat galing siya ang berbo ng Diyos eh. No? Si Kristo ang kahapon, ngayon at magpakailanman, no? Siya pala ang kahapon. Ito na yung kahapon niya. So malinaw dito sa John 1:14 na ang sinasabi dito, nagkatawang tao ang berbo ng Diyos. Ayon sa Apokalipsis, pag natapos mo na yung buong chapter ng Apokalipsis, makikita mo ngayon kung sino yung author, sino yung nagsusulat, sino yung nagtuturo, no? Sino nagpapakita sa lahat ng bagay? Si Kristo ito, sabi niya eh, ako ang Alpha at Omega. Sinasabi niya sa 12. Malinaw sinasabi niya, narito ako madaling pumarito. Sino ba na madaling pumarito? Si Kristo lang yan. At ang aking gantimpala na sa akin upang bigyan kagantihan ng bawat isa ayon sa kanilang. Sa 13, ako ang Alpha at ang Omega, at ang una at ang huli, at pasimula at ang wakas. Tama yung sinasabi niya. Si Kristo ang kahapon, ngayon at magpakailanman. Pagdating sa 16, sa 16 sinasabi niya, akong si Jesus ay nagsugo sa aking anghel upang sa inyo ipapatuon ng bagay na ito. Sa mga iglesia, ako ang ugat at supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. So madaling salita ito. Nagkatawang tao ang berbo. Nagkatawang tao lang si Kristo. Hindi siya tao. Meron bang tao na magkatawang tao pa? Halimbawa, bigyan kita ng isang idea. Kung sasabihin mo ngayon, sundalo ako. Ha? Pwede ba sasabihin na nagkatawang sundalo lang ako? Nag-uniforme sundalo lang ako? Pwede siguro kung mag-uniforme sundalo. Pwedeng hubarin niya yun. No? Pero kung katawan, hindi mo pwedeng sasabihin na hindi nahuhubad yung katawan eh. No? Ang uniforme mahuhubad. Pero meron ding siyang salita doon sinasabi niya at hinubad niya ang pagka-Diyos. Hindi niya may isang talata doon na sinasabi doon hindi daw niya hindi siya nakipantay sa Diyos bagkus ay hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Ano? Kung hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, pag sinasabi niya hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, hinubad. Pwedeng hubarin pa na. Yung pagka-Diyos pwedeng hubarin. Bakit? Nagkatawang tao eh. Pero yung katawan, hindi pwedeng hubarin yan. Nagkatawang tao. Hindi pwedeng hubarin. Nagkatawang tao siya. No? Hindi siya tao. Kasi walang taong magkatawang tao. Yung pusa, pwede mo magkatawang tao ang pusa. Hindi pwede yun. No? Sa filosofiya ng tao, hindi po papasa yung tao na magkatawang tao pa. Hindi dapat sana, sinasabi dito, ang talata sana, hindi sana nagkatawang tao. Ganito sana, John 1:14, dapat sana ganitong sinasabi ni John 1:14. At
tao ang berbo, no? At tumahan sa gitna natin, at tao ang berbo. Wala na sanang nagkatawang tao. Nilagay, at nagkatawang tao ang berbo. Okay? Time. Time na, okay na. Time. Rasya, ready ka na? Ha? Shem, salamat, Shem. Rasya? Shem, okay na, Shem. Okay, sige, 10 minutes. Question 10 minutes time, start. Tanong ko kay Jaime, binanggit niya Bro. yung Juan 1:14. Sinabi niya, Yes. si Jesus ay nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao ba si Jesus, tao siya doon or hindi tao? Tao siya, bro. Nagkatawang tao siya. Nagkatawang tao siya. Nagkatawang tao. Huwag Sige. mong dagdagan ng tao. Nagkatawang tao. Yun ang sasagot ko. Nagkatawang tao siya. Pero hindi siya tao. Nagkatawang tao. Ayon sa John 1:14 ha. Diyan ka nagtatanong, nagkatawang tao. Lilinawin ko ha kasi nagkamali ako ng bigkas no. Sige. Para makaklaro lang. Nagkatawang tao. Okay. Sige, salamat. Sige. Okay, bro. Dito sa sabi mo, bro, si Jesus ay hindi tao, sabi mo yan kanina. Meron ka bang talata, bro, na mababasa na merong verse nga na hindi tao, merong salitang hindi tao? Ayon sa ano, bro, ayon sa John 1:14. Malinaw 'yan. Hindi tao 'yan. Bakit? Nagkatawang tao eh. May tao pa ba magkatawang tao? Diyan lang ako sumagot sa iyo. John 1:14. 'Yun na. Sige. Ayan, talata na eh. Malinaw 'yan na hindi talaga tao. Salamat. Nagkatawang tao lang. Sunod kong tanong, sabi mo, hinubad niya ang kanyang pagkadiyos. Nang hinubad niya ba ang kanyang pagkadiyos, ano na yung katangian o nature ni Jesus nang hinubad niya ang kanyang pagkadiyos? Naging alipin o nagmumukhang alipin siya o kaya nagkatawang tao pa rin, no? Pag ikaw Diyos hinubad mo, so bumababa ka ng trono mo, di ba? Bumababa ka ng trono mo. So anong mo ngayon? Ano pa 'yan? Nagkatawang tao pa rin siya. Sige, next question. Hindi mo pwede litrahan na tao Sige, siya. Sige, salamat. Sunod kong tanong, bro. Ang tao ba, bro, ay pinapanganak? Pag nagkatawang tao, kaya sinasabi John 17:5, no? Sa John 17:5, bro. Sinasabi niya, yung tanong ko, bro, ang duga, hindi mo ibog, ngunit isang katawan. Opo. Yung tanong ko, ang tao ba ay pinapanganak? Ang tao ay pinapanganak. Sige, ayon salamat. kay Kristo, pinanganak siya sapagkat hinandaan siya ng katawan. Si Jesus ba, Kasi bro? magkatawang tao siya eh. Si Jesus ba, bro, ay pinanganak, bro? Dalawang beses siya pinanganak. Pinanganak siya sa espiritu at pinanganak siya sa laman. Nang naging katawang tao siya. Si Jesus ba, bro, ay lumaki? Dahil nagkatawang tao siya, lumaki siya, nagutom, napagod, naihi, natae, lahat nandun. Kasi nagkatawang tao eh. Lahat. Kumplituhin ko na. Oo, ang nagutom. Tao ba, bro, namamatay, bro? Dahil nagkatawang tao siya, bro, namatay din si Kristo. Kasi yun ang kanyang gampanan eh. Kung hindi siya namatay, hindi tayo maliligtas. Tanong ko, yung tao namamatay, si Jesus namamatay, ibig bang sabihin si Jesus ay tao? Dahil ang tao ay namamatay, si Jesus ay namatay din. Ang sagot ko dyan, bro, kaya namatay siya, bro, kasi nagkatawang tao siya, bro. Kasi ang kanyang ipinanganak, dalawang pinanganak siya, pinanganak siya sa espiritu. Kasi sabi ni Kristo, ang ipinanganak sa espiritu, ang ipinanganak sa laman nga. Ang laman ay walang anuman. Ay di, walang anuman yung laman. Sige, namatay talaga yung laman. Next question ko, bro. Si Jesus ba, bro, ay taong tagapamagitan sa Diyos at tao? Tama po yun, bro. Tama po yun. Salamat. Tanungin mo ko bakit? Okay. Salamat. Yes. Sa Juan 8:40, bro, sabi dito ni Jesus, siya ay na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan. Tama ba,
Laba po ba ito, bro? Sige bro. Actually bro, kung iipitin kita, hindi ko yan tindig-tindig mo yan. Pero ngayon, kung gusto mo, pagbibigyan kita. Gusto mo dito o sa rebuttal na? Oh, sige lang, sige lang. Ano, tingin mo? Rebuttal na o dito? Sasagutin kita. Gusto ko tanungin kita. Hindi, Gusto mo ba sagutin ko yan? Sagot lang. pakisagot lang. Ang sagot lang, I mean, doon sa tanong. Sagot lang. Ulitin mo uli bro, Sabi dito sa Juan 8:40, Mm-mm. at taong sa inyo ay nagsaysa ng katotohanan. Tama ba ito o hindi? Anong katotohanan sinasaysay niya? Hindi. Ay, tika. Mali yata. Sige. Sige. Hindi tama. Ay, hindi Hindi tama. tama. Sige, Apo. wini-wave ko na. Salamat. Shem. Sige. Wave, merong 4 minutes and 33 seconds. So, Russia, Sige. meron kang 10 minutes ng rebuttal na. So, para sa aking rebuttal, dito ko na titirahin yung isa sa paniniwala ng MCGI na si Jesus nga ay hindi tao. Actually, ito ay isang ancient heresy. Ito ay tinatawag noon na Docetism. Sa Greek, from Greek word dokein, ibig sabihin to seem or para lang or parang tao pero hindi talaga totally tao. So ganun yung idea ng ating kaibigan. Ito ay isang ancient heresy sa panahon ng 1st and 2nd century na nagtuturo na si Jesus ay hindi tao, hindi fully human, but semi-human or partially human. Gaya ng turo nga ni Soriano o ang MCGI, parang nagpapakita siya ng pagkatao pero hindi talaga siya tao o human being. So, babasahin natin sa Biblia, sabi dito sa 2 Juan 1:7, many deceivers have gone out over the world. People who do not acknowledge that Jesus Christ came as a human being. Such a person is a deceiver and the enemy of Christ. Ito dong nagpapahayag ng mga ganitong turo, gaya ng mga Docetism noon, isang ancient heresy sa unang siglo o 2nd century, na itong mga ito ay ginagamit din ni Soriano o ang MCGI na hindi nga tao si Jesus. Sabi ng Biblia, si Jesus came as a human being. Kung ito ay hindi mo ina-acknowledge, ikaw daw ay isang enemy of Christ. Kita nyo yan? Na nakakatakot itong doktrina na ito. Hindi lang ito bago, kundi doon pa man sa panahon ng mga apostol ay nangyayari na itong heresy na ito. So, isa nga sa core ng Christian is that Jesus Christ, life, death, and resurrection. Ibig sabihin, si Jesus ay nabuhay, kaya nga isang tao, at namatay din dahil isang tao. Kasi pag sinabi mong si Jesus ay hindi tao, actually, walang salvation para sa atin pag sinabi mong si Jesus ay hindi tao. Dahil ang isang essential ng salvation natin ay yung pagsasuffer ni Jesus. Yung suffering ni Jesus. Hindi yan magsasuffer kung hindi tao. Ibig sabihin, partially saved ka lang. Hindi ka fully saved. Dahil ang Jesus mo ay partially tao or parang tao or hindi tao actually. So, nakakatakot ang doktrina na yan. Hindi yan bago sa Catholic Church dahil noon pa man ay pinaglalaban na namin yan. So, sabi dito nga sa unang Timoteo 2:5, ito yung pinaka matibay na ebidensya na si Jesus nga ay tao. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Jesus. Napakalinaw yan. Si Jesus ay isang tunay na tao ayon sa Biblia. Ito din sa mababasa din natin dito sa Hebreo 2:10, sapagkat marapat sa kanyang pinaggukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya
ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng mararaming anak sa kalawatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit, sa pamamagitan ng suffering. Kung hindi tao yan, hindi magsasuffer yan. Kaya ito ay isang essential sa kaligtasan dahil si Jesus ay nagsuffer. Ibig sabihin nga, siya nga ay tunay talaga na tao dahil ang tao ay nagsasuffer. Kung sa kanila ay hindi tao si Jesus, hindi siya nagsasuffer. Actually, tinatanong ko kanina na kung si Jesus ba sa John 1:14 ay nagkatawang tao, tao ba siya? Actually, sinabi niya tao, pero parang sinabi niya nagkamali daw siya. So, sinabi niya hindi tao. So, actually, magandang pahiwatig yun dahil parang na-acknowledge niya yung mga talata natin at lumalabas sa kanyang bibig na si Jesus nga ay tao. Doon naman sa pagtanong ko sa kanya na hinubad ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos. Ano na ba si Jesus noon? Hindi ko masyadong nagigets yung sagot niya. Sabi niya, nagkatawang tao. Actually, pag sinabi mong nagkatawang tao, it is truly man. Oo. Hindi yan pekeng tao or hindi yan tao-tauhan. Talagang tao yan. So, ito nga ang isang doktrina noon na nilalabanan ng early Christian na si Jesus nga ay sinasabi nila na walang kalikasang tao, walang hindi tao, kumbaga. Ito ay isang heresy noon na ginagamit din ng mga MCGI na hindi nga siya tao. Uulitin ko yung talata 2 Juan 1:7. Maganda nating basahin sa Tagalog para maintindihan ng ating mga kaibigan. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, ayaw nilang kilalanin na si Kristo ay dumating bilang tao. Ang ganoong tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Sana maliwanagan ng ating mga kababayan, na ating mga kaibigan na MCGI, na ang mga tao pala na mandaraya dito sa sanlibutan ay ayaw nilang kilalanin na si Jesus ay dumating bilang tao, hindi bilang hindi tao. Mababasa natin yan sa Biblia. So, dun lang ako. Salamat, moderator. Wini-wave ko na. Okay, with the time. So, Jaime, nandyan ka pa? Ready ka na sa pagtatanong sa rebuttal? Jaime? Nawala si Jaime. Baka naka-mute ka. I-ano mo muna minimute ko bro. Minimute ko. Sige. Okay na. Dito na ako bro. Sige. Wait lang. So, bibigyan kita ng 10 minuto. So, start ko na yung time. Sige. Bro, Rasya, ang tatanong ko sa'yo, ano yung Mateo? Sabi mo, tagapamagitan. Ano yun? Hindi ko nakuha yun. Mateo? Bro, Rasya? Bro. Ano yung tagapamagitan na sinasabi mo, Mateo? Unang Timoteo 2:5, bro. Tagapamagitan, unang Timoteo 2:5. Ang nakalagay doon, ilan time ko magtanong, bro? 10 minutes. 10 minutes ata. Okay. Unang Timoteo, basahin natin ha. Unang Timoteo. Unang Timoteo 2:5. Bro. 2:5. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Jesucristo. No? So, may itatanong ako sa iyo, bro. Sa unang Timoteo 2:5. Pag sinasabi ba, bro, na tagapamagitan sa Diyos, ha? Ang sabi sa talata, sapagkat may isang Diyos
at may isang tagapamagitan Mm. sa Diyos at sa mga tao. Kapag tagapamagitan ka ba ng Diyos directly, kapag tagapamagitan ka ng tao, directly nakakausap niya yung mga tao, ano? Yes, Nakakausap niya directly. Yes. Kasi pag sinasabi ba bro na tagapamamagitan siya ng Diyos, directly bro nakakausap din niya ang Diyos. Yes. Yes. So, meron na ba bro, meron ka bang mababasa na tao nakikipag-usap sa Diyos? Yan na nga, si May Jesus, bro. May talata ka ba may talata ka ba na tao nakikipag-usap sa Diyos? Wala, no? Kasi yan na nga, bro. Si Jesus, bro. Oh. So, ang sabi sa Biblia, walang taong nakakita sa Diyos kung hindi ang bugtong na anak. So, sinasabi mo, bro, na walang tao, pag sinasabi mo walang tao, paano siya ngayon kung halimbawa tao? Ikaw, bro, ikaw, tagapamagitan ka. Halimbawa, ako. Ang kalaban ng gobyerno, sundalo at saka imailip, ano? Ikaw, tagapamagitan ngayon. Siyempre, makipag-usap ka doon sa mga sundalo. Makipag-usap ka rin doon sa mga imailip. Ngayon, bro, kung tao si Kristo, bro, paano siya maging tagapamagitan sa Diyos kung hindi niya makakausap directly ang Diyos? No? Hindi, paano niya ipapaabot niya ngayon kung ibig lang sabihin lang doon, bro, walang ibang tao. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tao si Jesus. Wala lang ibang tao. Walang taong nakakita. John 1:18, bro, sinasabi walang taong nakakita. Pag sinasabi ba, bro, walang tao? Tanong lang. Pag walang tao, tanong. Bro, kung tanong. Kung nga ang tanong ko nga, kung walang di tao. Magpapaliwanag, tanong bro, lang. ang sabi ko nga, tanong ko nga, walang tao. Anong sabi. Tanong mo? Anong tanong bro, ulit? Ang tanong ko nga, wala tao nakakita sa Diyos. Paano maging tagapamagitan ang taong si Jesus kung hindi siya Diyos? Kung tao lang siya. No? Dual function siya eh. Ibig nga sabihin ibig nga sabihin na sinabing walang ibang tao, ibig sabihin bukod kay Jesus, kasi si Jesus ay tunay na tao. Ay di lalabag ka ngayon, bro, doon sa sinasabi sa John 1:18 na walang taong nakakita. Tanong, hindi mo na mag-conclude. Puro lang tanong. Sige. Mamaya sige, bro, mo na, i-reserve mo na sige, yung bro. pang-rebat mo. Sige, bro, okay na ako dyan. So, ito na lang, bro, sa John 8:40. John 8:40. Yung John 8:40, bro, sasabi mo sa John 8:40, babasahin natin John 8:40. Pasok. Ang sinasabi sa John 8:40, tulog kayo, ha? Ang sinasabi dito, bro, ulitin ko lang ulit, ha? Ano bang sinasaysay ni Kristo, bro? Ulitin ko ulit, ha? Para dalawang bisis ko na itatanong ito yung sa'yo. Yung sagot ko, isa sa katotohanan na sinasaysay ni Jesus na siya ay tao, bro. Sabi niya, na taong sa inyo nagsasay sa katotohanan na aking narinig sa Diyos. Narinig daw niya sa Diyos na tao siya. No? Malina ito. Yes. Narinig niya. Yes. Okay. Sige. Sige, bro, siguro super hanggang dyan lang tanong ko sa rebuttal mo. Sige, salamat. Okay, so i-wave mo na. Mayroon pang 4 bro, minutes and 53 seconds. I-wave so, mo na, bro. Sige, ikaw naman, Jaime, bigyan kita ng 10 minutes for rebuttal. Okay. Okay, time start, ha? Okay. Magandang hapon po. Ako po si Jaime Sulaba ng MCGI. Ito po, malinaw po sa ating katunggalian, sinasabi niya kanina sa John 8, sa unang Timoteo 2:5 na si Kristo daw ay tagapamagitan. So, malinaw po yung sinasabi niya na tao daw si Kristo na tagapamagitan sa Diyos. Ngunit kung gagamitan natin ngayon ng tinatawag na konteksto at diwa ng Biblia, ang sinasabi doon sa John 1:18, ang sinasabi doon, walang taong nakakita kailanman sa Diyos kung hindi ang bugtong na anak. Siya ang nagpakilala sa kanya. Paano ipakilala ngayon ng anak kung hindi niya nakita ang Diyos?
So ang sinasabi walang tao daw. Malinaw yung sinasabi ni na walang tao. So sa salita na ni Juan na yan, walang taong nakakita sa Diyos ang bugtong na anak. So hindi tao yung bugtong na anak. Bakit? Nakita niya eh. Kung ikaw tagapamagitan, siyempre, kakausap mo ngayon ang Diyos. Eh, kausap mo ngayon ng mukaan. No? Makikita mo mukaan ngayon. So, ibig sabihin, walang taong nakikita. Wala. Ni sa diwa man ng Biblia, ang Kristo ay nagkatawang tao, ngunit hindi siya tao. Bakit siya? Ang ginagamit niyang talata ng unang Timoteo 5:2:5 hindi na naunawaan eh. Kung naunawaan na niya, hindi niya gagamitin ito. Alam niya, gagamitin ito bilang bala sa kanya na hindi nakakaunawa ng Biblia. Bakit kamo? Tandaan mo, si Kristo daw tagapamagitan ng Diyos at saka sa tao. Paano ka magtagapamagitan kung tao ka lang? Subukan mo nga tagapamagitan ka ngayon. Ikaw, pastor ka ngayon. Tagapamagitan ka ng Diyos. Subukan mo kausapin ng Diyos. Kung makakausap mo ba yung Diyos? Ha? Kahit si Moises, hindi nakakausap niya yung Diyos, no? Pero hindi nga niya mukhaan eh. Apoy at kulog ang naririnig niya. Hindi mismo ang Diyos. No? Kaya malinaw dito sa ating kausap na kaya ako umalis sa Katoliko, hindi po naunawaan. Hindi na ituro ito ng Katoliko eh. Yung katuruan na ito. No? Tapos dito sinasabi, nagsasaysay daw. Babasahin nga natin ano sinasaysay ni Kristo. Sige nga, basahin natin. John 8:40. John 8:40. Ibaba natin dito sa 23 para maintindihan natin. Ano sinasabi sa 23? At sa kanila kanya sinabi, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Sabi ni Kristo, kayo'y mga taga-sanglibutan ito. Ako'y hindi taga-sanglibutan ito. May tao ba nga hindi taga-sanglibutan? Hindi siya tao. Sabi na, kayo'y mga taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Ituloy natin sa 24. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga matay sa inyong makasalanan sapagkat malibang kayo'y magsisampalatay na ako ang Kristo ay mga matay kayo sa inyong makasalanan. No? Pagdating dito sa 26, mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hatulan tungkol sa inyo. Gayon pa man, ang nagsugo sa akin ay totoo at ang mga bagay na sa kanya ay aking narinig. Ang mga ito ay sinasalita ko sa sanglibutan. Oh, ano daw narinig niya sa Ama? Gayon pa man, ang nagsugo sa akin ay totoo at ang mga bagay na sa kanya ay aking narinig. Anong narinig niya? Ito, anong narinig niya? Sabi niya, kayo taga-ibaba at ako taga-itaas. Hindi tao yan. Narinig daw niya yan. Hindi nagsasaysay ng katotohanan. Iba. Ang sinasaysay ni Kristo ito sa umpisa pa lang ng mga pag-uusap niya doon sa mga Hudyo, no? Mga Parisiyo. Ang sinasaysay niya, sabi niya, kayo'y mamamatay sa inyong kasalanan, sabi niya. Yung sinasaysay niya, yung ako'y taga-itaas, ako'y taga-ibaba, kayo'y taga-lupa, at ako'y taga-itaas, taga-langit, yung ibig sabihin nito. No? Sa 23-26. So, papatunayan natin ngayon, yung sinasabi niya dito, sa John 8:40, ako'y nagsasaysay sa inyo ng katotohanan. Ano bang katotohanan? Sinasabi niya, kung hindi kayo magbago sa inyong, hindi kayo maniniwala na ako ang Kristo, at ako'y taga-langit at kayo'y taga-baba, at ako ang anak ng Diyos, no? Sabi niya, mamamatay kayo sa inyong kasalanan. Hindi yung sinasaysay niya, narinig niya. Kasi kahit may magbabasa ka ng Biblia, walang sinasabi ang Ama eh. Oh, may sinabi ang Ama sa kanya. Basahin natin. No? Baka, ilan pa time ko bro? Baka maubusan ako. Bro, ilan time? Hello? Asan na itong mga to? Tuloy mo lang, Jaime. Tuloy mo lang. O sige. 4 minutes pa and 30 seconds. 4 minutes and 30 seconds. Roma 9:5. Sinasabi na Roma 9:5. Roma 9:5. Ano sinasabi ng Roma 9:5? Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Ayon sa laman na siyang lalo sa lahat. Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. Ano daw si Kristo?
Ano daw si Kristo sabi ng mga apostol? Diyos na maluhati magpakailanman. Tanungin natin yung Ama. Hebreo 1. Hebreo 3. Mag-umpisa siya sa 3 para maintindihan. Palibhasay, siya'y sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Kita mo sa 3? Larawan ng kanyang pagka-Diyos. Diyos si Kristo. At umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuluklok sa kanan ng karangalan ng kaitastasan. Umuluklok siya sa taas. Lumuluklok. Mayroon siyang upuan doon, mayroon siya trono na, number 4, na naging lalong mabuti kaysa mga anghel. No? Palibhasay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya, kailanman ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli nang dinala niya ang panganay sa kalupaan at sinasabi at sambahin niya ang lahat ng mga anghel ng Diyos sa city. At sinabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginawang mga anghel niya, ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Sa 8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, sino nagsabi nito? Ang Ama. Ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang sentro ng katuwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Ano sinabi ng Ama? Sinabi ba ng Ama na tao ang Diyos? Sabi ng Ama, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. At ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Sino ba mga ministro niya? No? Ano mga ministro niya? Sino yung mga anghel niya? Doon daw ginawa niya mga hangin. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Sinabi ng Diyos yun. Walang sinabi, kahit magbasa ka ng Biblia, wala kang mababasa si sinabi ng Ama, ikaw ay tao. Ikaw ay aking anak na tao. Kung titingnan mo nga sa Kawikaan 34, sinasabi nga, sinong pumisa ng hangin? Sinong bumaba at umakyat, no? At tumisa ng hangin. Sinong pangalan ng babasahin na nga natin. Malapit na yata yung time ko. Ay, wag na. So, kung iyong nalalaman, sino ang pangalan ng kanyang anak at iyong nalalaman. So, mag-ama ito. So, kung ang Diyos ay nagkakaroon ng anak, espiritu, espiritu din ang kanyang anak. Kung ang Diyos Ama ay Diyos, ay normal na Diyos din ang anak eh. Paano mo sasabihin ngayon na tao ang kanyang anak? 1 minute. Nagkatawang tao ang berbo. Yun ang tunay. Kaya nagutom, nauhaw, natai, pinatay. Pero may tao bang after 3 days na buhay uli? At kumain uli? Nagpapatusok ng kanyang bewang? Nagpapakita doon sa mga ano? Kita mo kung tao ba yan? Magbasa ka sa buong Biblia kung may taong ganyan. Wala. Pag namatay, patay talaga yan. Binuhay niya si Lazaro. So, sabi ng Diyos sa Hebreo 1:3-8, sabi ng Diyos, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Di dalawa ang Diyos. Kung gagamitin natin yung ng Diyos, si Kristo hindi nga tao eh. Diyos nga yan eh. Paano ngayon sasabihin ng tao? Nagkatawang tao nga ang berbo. Diyos nga siya. Sabi Roma 9:5, sinasabi ng mga yan. Diyos daw siya magpakailanman kahit dito hanggang doon sa kaharian, Diyos pa rin. Hindi tao. Napatunayan ko ito sa paglilinaw ito sa aming debate, napatunayan ko. Okay. Hindi tao ang Kristo. So, Rasya, 10 minutes. Ready ka ba? Sige, Shem. Rasya, ready ka na? Shem. Sige, 10 minutes sa pagtatanong. Then, after ng tanong ni Rasya ng 10 minutes, so ibibigay ko yung tawag dito. Ikaw mauna, Jaime, ng conclusion. 5 minutes lang yung conclusion natin, ha? Wala nang Sige bro. Sige. Oo. Time start, Rasya. Sige, ang una kong tanong kay Jaime, pag anak ba ng tao, Jaime, tao yan? Anak ng tao? Pag anak ba ng tao, tao yan? Stop the time muna. Yung maingay, pasuyo lang. Pasuyo lang muna. Stop the time, pasuyo.
Sandali, saglit lang ha. Sige, bro. Nahanap ko pa, ano ba naman tong cellphone ko? Hindi ko mabuksan yung ano. Nabuksan na. Okay, resume the time. Russia, go. Yun, ulitin ko yung tanong, no? Ang anak ba ng tao, bro, ay tao din? I-clarify ko lang bro, kung sinong tao yan. Baka ikaw ang tinatanong mo, tao ka talaga. Kanino yan? Gusto ko lang maliwanag. Sinong taong tinatanong mo na ipinanganak? No, si Jesus yan in particular. Si Jesus. Tao. Nagkatawang tao siya. Hindi tunay na tao. Nagkatawang tao. Ang anak Tanungin ng mo ako tao bakit? ay hindi tunay na tao. Sige. Hindi tunay na tao. Opo. Tanong ko, bro, si Maria ba ay nagdadalang hindi tao or nagdadalang tao? Nagdadalawang hindi tao. Bakit? Basahin natin. Gusto mo basahin? Bakit? Ang dinadala ba ni Kristo, ang dinadala ni Maria, tao ba yon? Hindi, espiritu nga eh. Hindi nga niya biological anak yan eh. Paano maging tao yan? Sige, next question diba? ko. Proceed. Sige. Question, proceed. Next Proceed. question. Next question ko, bro. Opo. Ano pa ba itatanong ko sa iyo? Nung si Jesus ba nung si Jesus ba ay nagkatawang tao, hindi ba siya tao? Hindi, nagkatawang tao nga eh. Nagkatawang tao, pag sinasabing nagkatawang tao bro, yung kanyang katawan, pwede natin sabihin tao, pero yung laman, yung espiritu niya, hindi tao yun. Diyos yun eh. Sige. Diyos yun. Sige, ang sunod kong tanong, naniniwala ka ba bro na si Jesucristo ay dumating bilang tao? Ay ayon sa John 17:5 bro, sabi niya, hain at handog hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang inihanda mo sa akin. Hinandaan lang siya bro ng katawan dito sa lupa. Hindi yun, yung hinandang katawan bro, hindi tao yun. Kasi ay Espiritu Santo yun eh. Wala kang mababasa doon na si Maria at saka si Jose nag-sexual intercourse para magiging Kristo. Wala eh. So ibig sabihin tutol ka bro na si Jesucristo ay dumating bilang tao? Hindi po ako tutol bro. Nagkatawang tao nga siya bro. Pero hindi siya tao. Hindi siya tunay bro. Hindi nga siya tunay na tao. Nagkatawang tao nga. Ibahin mo yung nagkatawang tao bro. Kasi ikaw, kasi tao ka no. Tao ka bro. Ngayon, ang espiritu mo tao. Yung katawan mo tao. Si Kristo bro, ang kanyang katawan bro, Diyos. Ang kanyang katawan, ang iyang espiritu bro, Diyos. Ang kanyang katawan ay tao. Nagkatawang tao. Kaya nagkatawang tao. Next question ko. Sabi sa Hebreo 2:10 bro. Sabi dito, nagawing sakdal siya may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Yung nararamdaman ba na sakit ni Jesus ay bilang tao or bilang hindi tao? Bro, pag nagkatawang tao si Kristo, lahat ang sinasabi ko siya, naramdaman niya, sakit, pinako siya, nasasaktan siya, umiyak nga siya. Sabi niya, ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Sabi nga niya di ba? Nung pinako siya, nung malapit na siya papatayin, sabi nga niya, ama, kung maaari, iligtas mo ako sa ano na ito. Sabi niya, di ba natatakot si Kristo nagugutom, nauuhaw, tumai, umihi. Kasi nagkatawang tao, pero hindi tao yon. No? Hindi tao. Lahat na naramdaman ng tao po na naramdaman niya. Para maramdaman ngayon ni Kristo na ang tao ngayon, malalaman niya ngayon kung ano ba yung feelings ng tao, kaya nilagay siya dito sa sanlibutan para tagapamagitan siya ng tao at saka sa Diyos. Sige. Nararamdaman niya lahat, nararamdaman natin, kinaintindihan niya tayo. Tayo, kung makakita tayo ng babae, nagkakasala tayo, naramdaman niya na inintindihan ni Kristo yun. Kaya gumawa niya siya, Mateo 5:28 na batas. No? So lahat ng tanong ko bro, lahat ng binabanggit na si Jesus ay taong si Jesus, merong tao na anak ng tao, ibig bang sabihin hindi talaga tao? Hindi talaga tao bro, nagkatawang tao. Tingnan mo ha, yung sinasabi doon ng umakyat doon sa langit no, tao doon nakaluklok doon. Yung mababasa mo doon, di ba?
nakaluklok ang tao, ang anak ng tao doon sa luklukan niya. Naniniwala ka bang tao nakaluklok doon? Nabasa na nga natin sa nabasa natin si Hebreo 1:8, sabi nga ng ama ang iyong luklukan o Diyos, luklukan nga niya. Oh? Diyos nga yun hindi ka tao. Hindi ultimate truth yun, bro. Ang salitang ginagamit ni Kristo, isang pagpakumbaba niya. Nagpakumbaba. Doon lang ako, Shem. Doon lang ako sa question ko. Salamat. Wini-wave ko na. Salamat. Okay, wave yung time na 4 minutes 30 seconds. Sige. So, set natin yung time. Wait lang. 5 minutes. So, 5 minutes. Start for conclusion. Mauna si Jaime Sulaba. Start the time. Okay. Ayon sa ito yung conclusion ko. Ayon sa ating katunggali hindi naman po ako hindi nagbibigay naman po tayo ng tinatawag na consideration sapagkat ang salita po kasi ng Diyos, meron po kasing tinatawag na hiwaga. Okay? Sinasabi ni Kristo kasi sa inyo ipinagkaloob na makaalam ng hiwaga ng kaharian ng Diyos. Ngunit nasa labas ay ginagawa nila sa talinghaga. Kaya ang pagka-Diyos ni Kristo nasa labas ng iglesia, nasa labas ng hindi pinagpupunuan ni Kristo, ay ang tawag sa kanila ay tao. Bakit? Yung hiwaga, ang hiwaga ng pagka-Diyos ni Kristo hindi nauunawaan Tao No? Tao. Umiiral daw lang si Kristo doon ayon sa ating kausap na doon lang daw umiiral nung ipinanganak si Maria. Paano mo ipaliwanag ngayon? Ako maniniwala ako diyan kung walang nakasulat doon. Gibain mo munang Hebreo yung Roma 9:5 at saka Hebreo 1:3 hanggang 8. Pag nagiba mo yan, nawala yan sa Biblia, naniniwala ako, sinabi nga na Kaya ngayon dyan 8:40, hindi yan totoo ang sinasaysay niya tao ako'y tao yung nagsasaysay sa inyo. Narinig daw niya ng Diyos, hindi naman yung narinig niya dyan. Sabi niya, ako'y tagay-taas, kayo tagay-baba. No? Ang pinaliwanag niya, siya ang anak ng Diyos Kristo, siya nga ang Kristo. Paniniwalaan siya nga ang Kristo tagapagligtas. Kahit Kristo lang, tagapagligtas lang, ayaw paniwalaan siya. Sabi niya, wala daw silang kasalanan, di daw sila, kita-kita mo. So, ang sinasaysay ni Kristo doon, hindi yung tao. Ako taong nagsasaysay sa inyo, narinig ko sa aking ama, walang sinasabi yung amang tao siya. Ang sinasaysay ni Kristo doon, hindi yung pagkatao niya. Kung hindi yung sinasaysay niya, yung mga kausap niya doon sa baba, no? Ibaba mo lang yung talata ng 40 doon sa pinakababa pa. Ayon sa binasa ko, 23 ba yun, whatever, o 17. Pag ibaba, paakyat mo doon, maintindihan mo yun kung anong sinasabi doon. No? Yun ang sinasaysay niya. Na hindi pinaniniwalaan na siya ang Kristo, tagapagligtas, no? Mula siya sa Diyos, no? Taga-taas siya, sila taga-ibaba. Kung taga-itaas siya, si Kristo, tao ba yan? Galing siya sa taas. Kaya pagdating sa John 17:3, John 17:5, sinasabi niya, hain at handog, hindi mo ibig. No? So, Ama, luwalhatiin mo ako, gaya ng kaluwalhatian ang aking natamo. Bago ang salibutan naging gayon. Sasabihin ba na ng Kristo yan? Na mayroon siya palang kaluwalhatian? Mayroon siya kaluwalhatian. Bakit? Pagkakasama sila ng ama noon pa Buhat sa mulang pasimula pa Siya ay mula sa mulang pasimula. Kawikaan 8:23 yun. 27, kasama rin siya paglatag ng langit at lupa. Paano mo masasabi ang tao yan? So, lumalabas dito na ang ating kausap ay meron siyang kaalaman sa Biblia, ngunit kulang pa. So, kung inanyayahan ko itong kausap natin, kung gusto niyang matutunan yung tunay at hiwaga ng Biblia na maunawaan mo, pumasok ka ng Dating Daan o MCGI. Doon mo malalaman yan. Lahat ng nalalaman ko dito ngayon, ang ginagamit ko, basic lang po ng kaalaman yan. Pero yung mga hiwaga na nasa Biblia na naunawa namin, hindi namin ginagamit dito. So kung gusto mo, magsusuri ka doon. Kung ayaw mo naman lumabas ka, malaya ka lumabas. 1 minute. Matapos ka pumasok ng Dating Daan. Doon mo malalaman yun. So, ganun pa man mga kapatid, ang aking tindig dito, bagaman na
hindi naunawa ng ating may naunawaan siya sa Biblia pero kulang, hindi ko naman po iisipin na ang ating katunggali ay walang alam sa Biblia. Meron po siyang alam. Ngunit ko konti lang po. So, ganun pa man, maraming salamat po mga tagapakinig. Kayo na po ang humuhusga doon sa aming debate. Ako po si Jaime Sulaba ng MCGI. Makinig po kayo ng aming Bible Expo every Friday at saka Bible Study Monday to Friday. Maraming salamat po. Bro, Okay. tapusin ko na po. So, wave niya yung 11 seconds. Oh, sige. Oo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time na rin. So, Russia, ready ka na? Yes po. Umpisa Okay, na ako. 5 minutes, final conclusion. Sige, Sige, start. maraming salamat no sa aming moderator na nagtiyaga sa aming pagdidebate sa ating kaibigan na MCGI. Sana gayahin ng iba na tayo ay makipagdebate in a healthy way. Hindi tayo parang nag-aaway. Hindi tayo parang yung parang sa kalye lang na ganun. So umpisahan ko yung conclusion ko. Matibay yung ebidensya natin no na si Jesus nga ay isang tao dahil binabanggit sa kabuuan ng New Testament na si Jesus ay anak ng tao. Ibig sabihin siya ay tao. Dito sa Mark 14:62, John 3:13, Lucas 5:24 at marami pang mga talata. Actually hindi tayo tutol na si Jesus ay Diyos. Laging binabanggit ng ating kaibigan na MCGI na pinapatunayan niya na si Jesus ay Diyos. Kaya hindi siya tao. So napakahinang argumento kasi walang imposible sa Diyos. Sabi nga dito sa isa sa tinututulan ng Biblia dito sa 2 Juan 1:7, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya. Ito yung mga mandaraya na ayaw nilang kilalanin na si Jesucristo ay dumating bilang tao. Hindi sinasabi dito na si Jesucristo ay dumating bilang hindi tao. Ang ganung tao daw, sabi ng Biblia, ay mandaraya at kaaway ni Kristo. So, pag nagsasabi ka, nagtuturo ka na si Jesus ay hindi tao, sinasabi dito na ganung tao ay mandaraya at kaaway ni Kristo. Ito ay sa history, ito yung mga noong first to second century, ito yung mga tinatawag na Docetism nga, na ang mga turo nila ay si Jesus ay hindi tao, gaya din ng turo ng MCGI. So sana makita ng ating kaibigan at mababasa mismo na sinabi ni Jesus na siya ay taong nagsaysay. Ibig sabihin siya ay tao. Hindi sinabing hindi taong nagsaysay. Malinaw yan. Bakit si Jesus ay isang tunay na tao? Bakit si Jesus ay hindi? Nakakaoras ang asawa. Ang kagaya mo asawa ay ganyan. Nakakaorat. Pause the time. Pause the time. Paki-mute naman yung ano. Sino yung open mic? Sino yan? Paki-mute naman kasi last round na ito ng conclusion para isirado natin yung live, then papasok tayo sa question and answer. Okay, Russia, resume the time. Wala na ako narinig. Start. Sige, salamat. Si Jesus nga ay tunay na tao. Hindi siya po pwedeng hindi tunay na tao kasi siya nga yung tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Si Jesus dapat ay isang tunay na tao para siya yung tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Sa aral nga ng Katoliko, siya ay tunay na Diyos at tunay na tao.
Kaya nga siya yung tagapamagitan sa Diyos dahil siya ay tunay na Diyos at sa tao dahil siya ay tunay na tao. So, ganun dapat yung kung paano natin paano natin intindihin itong unang Timoteo 2:5. Hindi ako sang-ayon doon sa mga iglesia ni Cristo dahil sa kanila hindi Diyos, at hindi din ako sang-ayon doon sa mga MCGI dahil hindi siya tao. So, ang tunay na aral dito, si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya kung nagbabanggit ang ating kaibigan na si Jesus ay Diyos, wala po kaming tutol doon. Yung tinututulan lang namin na si Jesus ay hindi tao. Dahil si Jesus ay tunay na tao, nakikitaan siya ng pagiging tao. O una sa lahat, siya ay nagugutom. Sabi nga ng kaibigan natin, siya ay naging sanggol, siya ay naging fetus, siya ay natutulog. So ito ay isang karakteristik ng pagiging tao. Malinaw yan. At sinabi mismo ni Jesucristo. Siya mismo nagsabi. No? Siya mismo nagsabi na siya ay tao. Siya ay anak ng tao. So, malinaw na napatunayan natin ang paksa. At maraming salamat at napaunlakan tayo ni Bro Jaime sa isang maginoong usapan at inaanyayahan ko po kayo. Every Saturday po, meron po kaming programa, Faith for Us. Every Saturday po yan. At yun lang. Maraming salamat. Time na rin. So maraming salamat sa katauhan ni Jaime Sulaba at saka si Rasha Dayanan. So maraming salamat din kay Steve Jones, GC Panganiban, Ohio, Watas ba to? Watas nakalagay, Jaime Sulaba, yung atin pong debater, no? Maging si Joven, mamaya magtatanong sa iyo, Tonton, Ace, Paulo, Juliet, John, Rose, at maging dyan sa atin pong live sa Facebook. Maraming salamat sa inyong pag-antabay, pakinig. Kung meron po kayong question and answer, pwede nyo pong i-convey. Si Rasha po ang magpaparating sa inyong mga tanong. So of course, tayo po ay dadako sa... So bako tayo dadako, pwede na yung Rasha, no? I-ano yung live, no? Kasi ito'y pagtatanong. So ang magiging format ng atin po...